Ayan po mga kapita, isa kong magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Nako po, eto maganda kong pag-usapan at reaksyonan po, mga kapita. Tila sinupalpal po, ng National Capital Region Police Office po, mga kapita. Ito kong balita po, na meron pong threat o banta, mga kapita. Ito kong Senado, kung maalala po ninyo, ang source po ng impormasyon na ito ay nanggaling po sa National Bureau of Investigation. Okay? Ayon po mga kabida ng bagong liderato po sa Senado. Mismo si Senator Win Gatchalian po nagsabi na meron din silang natanggap na balita o informasyon po mga kabida na meron daw manggugulo sa Senado po, mga kabida, po. Ano pong sinabi po ng NCRPO po mga kabida, sa kanilang palagay po, based doon sa kanilang monitoring mga kabida, walang threat itong Senado outside po, mga kabida. Okay? Ito po yung nilalaman po doon sa post ni Senator Amy Marcos, mga kabida, po. Kung saan sinabi po ni General Anthony Aberin, ang director po ng NCRPO po, mga kabida, okay? No security threats monitored outside Senate, Taliwas ito sa sinabi po mga kabida ni Senator Win Gatchalian po, okay? Na armadong grupo posibleng manggulo sa Senado, mga kabida. Okay? Ito naman din yung kinonvey na informasyon mula sa NBI. Actually, ang information na ito ay nanggaling daw sa NBI, mga kabida. Based doon sa kanilang intelligence gathering, may natanggap doon silang intelligence report na meron dang manggugulo dyan sa Senado. Kaya nung nalaman po mga kapita ng mga ilan po sa mga administration senators, ang ibig ko pong sabihin po mga kapita, itong faction po ni Gatchalian, nagmungkahi po mga kapita itong si Senator Tito Soto na i-lockdown na lang itong Senado, mga kapita, in order para magkaroon po ng kapanatagan po, itong mga empleyado, at saka itong mga senador po, mga kabida. Okay? Pero ang ginawa po ni Senator Win Gatchalian, mga kabida, okay, mas ninais po niyang magkaroon na lang po ng work from home arrangement. Hindi na lang po pasisiputin po, mga kabida, itong mga empleyado dyan po sa Senado para maiwasan po ang posibleng pangyayari po, mga kabida, kung sakali man po totoo ito hong natanggap na intelligence reports po mula sa National Bureau of Investigation. Okay? Pero ang tingin po ng ilan po mga kabida dito, parang sinadya daw itong ilabas itong information na ito. Okay? Para lang po mapigilan daw itong plano ho na magkaroon daw ng pagdinig, pangalawang pagdinig po ng version po ng Senate Blue Ribbon Committee sa ilalim po mga kabida ng Alan Peter Cayetano faction. Itong pamumuno po mga kabida ni Senator Rodante Marcoleta, po. Okay? Kung maalala po ninyo, nagkaroon po sila ng pagdinig, mga kabida, noong June 4. Alright? Kung saan po mga kabida, ang kanilang bisita po, itong mga dating sundalo po, itong Brave 18. Alright? At dito sa pangalawang pagdinig na nakaschedule supposedly today, mga kabida, ang magiging bisita nila mga kabida ay itong bagong 14 na mga dating Marines. Iba kasi po ito doon ho sa Brave 18, mga kabida. Kumbaga, bagong grupo po ito Okay? Ito po yung sinabi po mga kabida ni Congressman Mike Defensor po, na the Fearless 14. Okay? Kung mabibigat man po yung mga binitawang mga pasabog po, mga kabida ng Brave 18, katumbas do yung pasabog po, na ilalantad dito ho sa 14 na mga dating Marines po, mga kabida. Okay? Kaya siguro, according to some critics po, na malikot din yung pag-iisip, na sinadya daw itong ilabas itong impormasyon na ito, para lang po mayroon pong justification mga kabida na papauwiin po yung mga empleyado, at magkakaroon po ng work from home
arrangement at wala hong mag-a-assist dito ho sa grupo po mga kabida ni Marcoleta na magko-conduct po ng pagdinig. Hindi naman po pwedeng gawin po mga kabida ni Senator Erwin Tulfo po yung kanyang banta po mga kabida, no? Nakukulyuhan po niya mga kabida at ibitbitin po niya ito hong mga senador, okay, na magko-conduct po ng pagdinig na wala hong pahintulot mula sa kanyang sinasabi hong komite kasi siya daw yung lehitimong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Okay? Nagsorry nga eh. Kasi hindi po appropriate yung kanyang mga salita po, ano, mga kabida, laban ho kay Senate President Alan Peter Cayetano at iba pang mga senador po, ano, mga kabida na kaalyado po ni Senador Cayetano po, ano, mga kabida, ano po. Diba? So, ano po ito? Okay? Sino ba talaga nagsasabi po ng totoo dito, ano, mga kabida, ano po? Ito din yung tanong po ng mga kritiko, ano? Itong NBI na sinasabi po mga kabida, ano, na meron pong banta ang Senado, okay, mula sa mga armadong grupo po, ano, mga kabida, at inuugnay pa nila dito, ano, ito hong Brief 18 eh. O itong assessment po mga kabida ng NCRPO, ano, na wala ko silang na-monitor na banta, ano, mga kabida. Okay? Diyan po sa Senate. Okay? Ito po ay ayon po sa post po ni Senator Amy Marcos na kanyang pinost po mga kabida sa kanyang Facebook page. Alright? Mismo, merong statement itong NCRPO Director, ano, na si General Anthony Abirin at kinumpara po ito mga kabida dito ho sa sinabi po ni Senator Win Gatchalian na meron pong armadong grupo na posibleng manggulo daw mga kabida dyan po sa Senado. Okay? So, yun. Kayo na bahala po mga kabida, ano po, na mag-isip kung talaga bang totoo na meron pong threat, okay, dyan po sa Senado, ano? Okay? O di kaya baka paraan lang po ito, baka rason lang po ito mga kabida, para lang po magkaroon po ng justification po, ano, ang bagong leadership po ng Senado, okay, na pauwiin ang mga empleyado at magkaroon po ng work from home arrangement para hindi ito magamit po ng grupo po ni Marcoleta at ni Cayetano, mga kabida, ano, para sa nakatakdang pagdinig po nila ngayong araw patungkol ho sa flood control project scandal. Actually, in connection pa rin ito, ano, mga kabida, sa hidwaan po dyan po sa Senado po, ano, ito hong tila ayaw ho magbigay, okay, ito hong grupo po mga kabida ni Senator Win Gatchalian, ano po. Parang ayaw kasi nilang kumikilos ito hong grupo po ni Senator Cayetano po, ano, na wala hong paalam, okay, sa kanila, ano, kasi mas inassert kasi nila mga kabida na sila na po yung bagong liderato po, no? Sila na yung majority, ano po, mga kabida. Kaya kung meron pong gagawin itong grupo po ni Cayetano, ano, mga kabida, kina-counter po ng grupo po ni Gatchalian. Kung maalala po ninyo mga kabida, ano po, nagkaroon po ng controversial issue po, ano, mga kabida, ito kung si Senator Erwin Tulfo, ano po. Kamakailan lang po ito. Okay, matapos pong pagbantaan po mga kabida niya itong si Senator Alan Peter Cayetano at iba pang mga mambabatas po, ano, mga kabida, ibang mga senador na magko-conduct doon ng pagdinig na wala hong pahintulot, okay, mula sa kanyang komite, ito hong Senate Blue Ribbon Committee, ano, mga kabida. Bitbitin daw niya at kukulyuhan daw niya mga kabida palabas. Pero nag-backfire po ito, ano, kasi inulan po ng batikos po ito hong si Tulfo, ano, mga kabida, na tila hindi daw asal ng isang senador yung kanyang sinabi po yung kanyang pananalita po, ano, mga kabida, tila asal daw ng isang gangster, isang sanggano, mga kabida, ano po. Kaya yon, dahil sa backlash, napilitan hong mag-sorry, okay, maglabas ng apology po, ano, ito hong si Tulfo, okay, dito ho kay Senator Alan Peter Cayetano at ilang pang mga mababatas po mga kabida, no, na kasamahan po ni SP Cayetano. Okay? Kaya yung ginawa po ni Erwin Tulfo, nagkaroon po ng backlash sa kanya, mga kabida, no po. Okay?
Kaya nga, ang ginawa po ni Senator Tulfo, instead na pagdinig po, okay, yung kanyang version ng Senate Blue Ribbon Committee last Monday, kinonvert into consultative meeting, mga kabida. Walang nangyaring pagdinig, kundi consultative meeting lang daw yun. Paano ho magkaroon po ng pagdinig? Wala ho mga bisita eh. Okay? Yung sinabi po nilang imbitado daw nila ito hong si Martin Romualdez, hindi nga sinipot yung pagdinig na yon. Walang Martin Romualdez na nagpakita po, At, pangalawa po mga kapita, yung sinabi po nila na imbitado daw yung Brave 18. Ewan ko ba kung hanggang salita lang ba ito, mga kapita, kasi nung dumating po ang Brave 18, sila po ang umiwas Alright? Hindi po sila nagpursige para papasukin po makabida itong Brave 18 dyan po sa Senado. Marami pa pong seremonyas na ginawa, makabida, keso walang QR code. Okay, alam naman po ng mga security personnel na imbitado yan rin. Meron ng letter na inilabas. Ipinakita po ni Attorney Baligot po makabida, na merong imbitasyon Pero patuloy pa rin yung mga security personnel hinahanapan po ng QR code, makabida. Kaya yon. Ang ginawa, instead na pumunta sila doon ho sa Senate Hall, mga kabida, dinala po ito ni Senator Robin Padilla, itong mga miyembro po ng Brave 18, papunta doon ho sa kanyang opisina. Alright? At doon po nagpa-press con itong Brave 18, mga kabida. Kaya nakakita na naman po ng justification itong grupo po ni Senator Erwin. Sinabi po nila, bakit wala ho sila? Bakit hindi po sila pumasok sa Senate Hall? Okay? Kaya dahil delay o matagal yung Brave 18, hindi na lang po nila pinapasok daw, makakabili. Parang ganun Kumbaga, naghahanap lang talaga ng butas para lang po hindi makapag-testify itong Brave 18 po, makabida. Ewan ko ba kung bakit takot na takot sila dito O ngayon, meron pong balita. Okay, kinumpirma po makabida ni Senator Marcoleta na magkakaroon po ng pangalawang pagdinig ngayong araw. Okay? At lumabas ang balita mga kapita na meron pong bagong mga testigo. Itong Fearless 14, mga kapita, na mas dapat katatakutan daw mga kapita ng mga politiko. Okay? Kaya siguro, kung pagbabatayan po natin mga kapita yung pahayag po ng ilang mga kritiko ng mga netizens, mga kabida, posibleng natakot itong Senado, mga kabida, itong grupo po ni Gatchalian na humarap itong Fearless 14 sa pagdinig po ni Marcoleta, mga kabida. Kaya gumagawa na lang daw ng istorya. Okay, kasabwat itong NBI daw, mga kabida, para po lumabas na meron pong threat. Okay, merong banta ang Senado, mga kabida. At kailangan po na ma-secure po ang seguridad po ng mga empleyado, ng mga senador. Kaya ang ginawa po ni Senator Erwin Gatchalian, mas pabor siya doon ho sa work from home arrangement kaysa dito ho sa lockdown na proposal, mga kabida. Po. Okay? Pero sa assessment daw ng NCRPO, sabi po ni Senator Amy Marcos, wala naman pong threat. Wala naman po silang na-monitor na may threat outside ng Senado po, mga kabida. So, paano yan? Okay, paano natin i-reconcile yung intel report po mula sa NBI at itong pahayag po mga kabida ni General Anthony Aberin, ang director po ng NCRPO. Di ba? Magkaiba po mga kabida, So, ang conclusion dito, based sa mga comments ng mga netizens, posibleng ang rason dito mga kabida para mapigilan lang po itong pagdinig po ni Marcoleta. Kasi kung gagawin po mga kabida yung banta po ni Senator Erwin Tulfo, mahirap po yun. Okay, baka naman po magkakaroon na naman po ng backlash po mga kabida, di ba? Mas mabuti ito, mas justified ito, mga kabida. Ito hong sinasabi hong intel po ng NBI na meron pong panganib, meron pong threat, banta,
Okay, ito hong Senado, mga kabida, na posible hong guluhin daw ng mga armadong grupo, ano, na may connection dito ho sa Brave 18, ano po. Okay? So para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po dito, ano, mga kabida? Sa palagay ho ninyo, okay, ploy lang yung sinabi pong may banta ang Senado, ano, mga kabida? Para lang po may justification, ano, na hindi po matuloy ang pagdinig po ni Marcoleta, no, mga kabida, at magkakaroon po ng work from home arrangement po ang mga empleyado para wala pong rason na i-assist, mga kabida, ito hong Senate investigation po ni Marcoleta at ng kanyang grupo po, ano, mga kabida po. Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.